maayong buntag sa tanan mga kaigsuonan nining panahon karon. Nalipay ta mga igsuon tungod kay ang mga tao nga walay plano nga makasimba or walay higayon nga makaadtog simbahan. Ang simbahan na ang pulong na sa Dios mo ining sulod ning sulong sa atong panimalay. Mao na mga igsuon nga kanang ang tanan do nagyoy opportunity nga makadungog sa iyahang mensahe. Ang atong topic mga igsuon, ako nagi-title lang og Fear Not, Just Do Your Part. Yes, gitagaan ta sa Dios aning klasihang pagbati, gitagaan ta niya og assurance nga ayaw gadlok. Pero doon na po tayo angay buhaton, no? Atong basahon ang passage mga igsuon dinhi sa Mateo 10:28 to 31. I'm using in NIV. Ingon siya diha, do not be afraid. Ingon siya, ayaw kahadlok of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Praise the Lord. Ang Diyos magkapanalangin siya mga pulong. Ingon siya di nga ayaw kahadlok. Dunay gina pasidaan si Jesus nga ayaw kahadlok ni atong mga of those who can kill the body. Ang pasabutan ng mga igsoon dinhi sa kalibutan na ayaw kahadlok tungod kay mas doon na pa kay angay nga kahadlukan kadiin dili lang lawas ang iyang kayang i-destroy pati ang kalag. Iya pagkiklaro nga dito sa impyerno, sa hell. Ingon siya, iyang gi-assured mga igsoon nga ang langgam, ang goryon, papalit lamang gani ni og usa ka o duha ka sensilyo. Or ang duha ka langgam, usa ka sensilyo. Inana ang iyang bili. Gamay kay bili, no? Kung ang sensilyo piso, 1 piso, nya duha ka langgam ang mapalit ni ana. Pero matud pa ni Jesus, bisag ingon ana ka walay bili, gamay og bili sa langgam, pero walay bisan usa nila nga matagak ngadto sa yuta nga dili ilalom sa pagbuot sa atong amahan, no? So walay gitugutan niya or walay mga pangitabong butang nga dili ilalom sa pagtugot sa atong amahan nga naa sa langit. Ingon siya nga bisan gani ang mga buhok nimo sa ulo na ihap na niya or iyahan na gina ihap na hibaluan na niya. So ingon siya sa verse 31, so do not be afraid. You are worth more than many sparrows. So ayaw kahadlok tungod kay bililhon ka kaysa mga butang nining kalibutan na mga igsoon. Aduna tay amahan nga nagtan-aw kanato, aduna tay Dios nga nagatiman kanato og dili niya tugutan o dili mahitabo sa atong kinabuhi ang mga butang atong gikadlokan. Gawas lang kung dunay pagtugot niya. Kay balo man ta mga igsoon nga kung dunay pagtugot niya ang usa ka butang nga mahitabo sa atong kinabuhi, kay balutan nga doon na po siya ay katuyuan. Now, kay gitugot man niya karon mga igsoon nga mahitabo ni masud sa atong nasod sa atong tagsa-tagsa ka syudad, komunidad mga igsoon, kini doon na po'y katuyuan ang Ginoo, ang atong amahan dito sa langit. Mao na nga let us abide and align ourselves, no, diha sa katuyuan. That is why ato gyud nga susihon kung unsay katuyuan sa atong amahan nining mga panghitabo karon.
Amen? Fear is the first demonic virus inflicted by a snake. Kung ang coronavirus, gidudahan ni siya nga gikan sa kwaknit, igsoon, ang virus, nga pinakaunang virus, mga igsoon, gitawag ta nig demonic virus, inflicted or nagagikan ni siya sa bitin. Ang fear. Og kining maong fear, mga igsoon, grabe kaayo ka spreading, no? From one man and then padulong sa tibuok kalibutan, and even every unborn person is already infected or na kandidato na siya na maapektado ani kaning fear, kahadlok. This is a demonic virus nga gi-inflict sa bitin. Praise the Lord. Di man na nagsugod sa book of Genesis chapter 3 verse 10, sa dihang ang babae nakigtabi sa bitin. Wala kay balo ang babae nga doon na gi-inflict, doon na gitpatakod, no? Ang yawa ngadto kanila. Ang kanimong virus, mga igsoon, di gyapon ni makita, pero natingala lang sila nga nganong nanago sila pagkahuman. So ang resulta, ang rason nganong nanago sila, tungod kay natakdan sila, na butangan sila virus nga mao ang fear. Tanawa, ingon siya, sa diyang gitawag sa Dios ang tao, asa na ka? Ning tubag sila. Ning tubag si Adan, ingon siya, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. Mitago ko kay nahadlo ko. Igsoon, the first thing that this word fear in the Bible was spoken. Nahitabo lang ni after nga ang bitin ning inflict ngadto sa ilaha. So akong balik ko ng isang kining fear mao gini siya ning kuyanap. That is why ang Bible, mga igsoon, 100 times nagabalik-balik. Do not fear, fear not, do not be afraid. Taghan kayo, mga igsoon, gabalik-balik nga naman. Ming kuyanap mangyud ni siya og mao ni siya nagdumala sa mga unahuna og pagbati sa mga tao hangtod pa karong adlaw. Mao bitaw, mga igsoon, nga bisag wala pa gani diha, nahadlok na ka. Gitawag na siya unfounded fear. Wa pa ginahitabo sa mong kinabuhi porti na nimong hadlok ka, no? There are two kinds of fear, mga igsoon. Gitawag ni siya the godly fear and the worldly fear nga gi-introduce ni Jesus sa mong passage, mga igsoon. Godly fear produces life, but worldly fear produces death. Yes, yung si Jesus, pwede mo mahadlok, pero kanang kahadlok nga magdalag kinabuhi. Pero ayaw mo kahadlok, anang kahadlok nga nagdalag kamatayon, no? So ang kahadlok, mga igsoon, nga naas kalibutan, mudala na nimo sa kamatayon. Pero ang kahadlok diha sa Ginoo, maghatag na nimo kinabuhi. Kay na magining kahadlok ning kuyanap man busa, gibutangan sa Dios og kahadlok alang kaniya ang mga tao. O kining maong kahadlok, igsoon, dili ni angay kabalakan tungod kay mo resulta ni sa kinabuhi nga walay katapusan. Akong balikon, godly fear produces life, but worldly fear produces death. So pilian ang duha, asa man kaana, sa kalibutanong kahadlok nga mopatay gid nimo, o sa kahadlok diha sa Ginoo nga muhatag nimo og kinabuhi, no? So ingon si Ginoong Hesus akong balikon, do not be afraid. Ingon siya 10:28 ni mga igsoon. Ingon siya nga, do not be afraid of those who can kill the body but cannot kill the soul. Tanawa, Luke 12:5.
But I will show you whom you should fear. Fear him who, after your body has been killed, has authority to throw you into hell. Yes, I tell you, fear him. So mo na siya gitawag o godly fear. Kanang Mateo 10:28 mga igsoon, ay 11:28, 10 na siya, no? Na si Pietro kog butangan na. Okay lang. So, praise the Lord. So, ingon siya, akong ipakita nimo kung kinsa ang angay na tong kahadlukan. Ang kadtong mo human na patay atong lawas, doon na pagyapon sa otoridad nga ilabay ta ang atong kalag dito sa impyerno. Ingon siya, dapat kahadlukan ginanimo siya, no? Mao na dinis kalibutan igsoon. Tungod kay doon na tayo mga gikahadlukan, kinahanglan pod nga doon na tayo angayng buhaton, no? Ang dinhi sa tuwa pang gobyerno, doon na sila mga giset nga mga patakaran o sa atong buhaton. Kaya sa tinuod lang, when we obey the government, the authorities, mabless man po ta, maprotected man po ta, no? So doon ay even the government na hadlok sila nga basin unya kon maunsa ang atong kinabuhi, no? Sakto man po na ang ilahang ginahuna-huna. That is why nagsunod sila, naghatag sila mga guidelines sa atong mga igsoon, which is mo'y atong ginabuhat. Once nga atong ning supakon, masilutan gyud ta. Pero kung mo-abide lang ta, mo-obey lang ta sa ilang mga itatawag og protocols, so safety ta, unya under pud ta sa ilang protection sa government. Tanaw na ito mga igsoon. Mao ni siya ang ginabuhat na ito karon. Itawag ni siya physical atong protocol or physical hygiene nga atong buhaton gyud. Number 1, social distancing. Number 2, hand washing. Number 3, mouth masking. Number 4, clothes washing. Kinahanglan nga uli nimo manlaba jud ka, mag-ilis jud ka, manlaba jud ka si mong kulos kay basin ni tapot diha, no? And number 5, stay at home. Kani lima importante ni siya. All of these have spiritual significance. Sa tinuod lang mga igsoon, kung imo ning buhaton tungod kay nagtanaw ka sa imong lawas ha, nagtanaw ka sa imong lawas nga dili matakdan, makaangkon ka sa bunga sa imong pagsunod. Masafety ka ug malipay ang gobyerno tungod kay imong gituman ang mga patakaran aron maminusan ang imong kahadlok. Social distancing, pagdistansya nimo gikan sa mga tao. Kay matud pa, wata kay balog ka ng tawhana, doon na siya iyahang idaladala nga virus, wala pa lang mo manifest. Ang imong kamot, ugasig yun, kanunay. Matud pa sa DOH, every 20 minutes, nagahugas ka within 20 seconds po. And then, ang imuhang baba, maskarahan mo na, no? Ang termino na nato anak karon kay face mask, pero tinuod na mouth mask na siya mga igsoon. Kaya tabunan ang baba. Unsay hinungdan ng tabunan ng baba para dili makagawas, dili ka makatakod og unsay naa nimo, no? Di pud ka makahanggap. Ang imong paglaba og ang usa sa mga importante kayo kaning stay at home. O doon nagigitaw curfew mga igsoon, doon ay quarantine pass, padakpan jud ka kung wala kay quarantine pass, wala kay ikapakita ang mga certification, mga ID, kung unsay mga emergency, mo gawas ka, dakpon jud ka igsoon. Muna nga, kining mga butanga, ginabuhat ni nato karon, no? To listen our fears, para pag punhod ba sa ato mga ikahadlokan or kahadlok mga igsoon ka, doon ay gitawag og worldly fear nga pasig matakdan ta. Tinuod man po na mga igsoon kay napamanta sa atong physical nga mga lawas. Ikaduha, para po pag-obey, paggaan po sa trabaho sa atong mga authorities. Pero mga igsoon, doon na ni siya mga spiritual significance nga atong ginabuhat
karon, which is gitawag ni nako og spiritual protocol. Kato physical protocol to, pero kini spiritual protocol. Balo mo mga igsoon nga ang panggobyerno sa langit, before ning himo protocol ang gobyerno sa yuta, nanay protocol ang gobyerno sa langit. Aron magpabilin ang atong pag-ahod, pagkahadlok ngadto sa maong gobyerno, sa maong nagdumala nga mao ang Dios. Mao na ako itudlo karon mga igsoon. Aron ang atong kahadlok, divine fear or godly fear, mo ni maghatod nato sa ato ang safe and blessed, no, diya sa Ginoo. Number 1, of course, social distancing. It signifies keeping away from evil doing, no? Social distancing, spiritual protocol nga imong ipalayo ang imong kaugalingon sa mga tao nga naghimo og dautan. Salmo 1:1 mga igsoon, blessed is the one who does not walk in the step or in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Mga igsoon, social distancing ni diha sa langit. Bulahan ang tao nga dili ka mo kuyog, dili ka mo barog ka uban nila, dili ka mo lingkod gani, tapad niya mga igsoon sa mga tao nga mga makasasala, sa mga tao nga mga dautan, o sa mga tao nga mga bugal-bugalon, mga tao nga walay pagkahadlok sa Dios. Mao na nga sa langit doon nanay protocol daan, social distancing. It is keeping away from evil doing. Mga buhat, mga tao nga nagbuhat, mupalayo ta ni ana mga igsoon, no? Mupalayo ta. 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Amen? Social distancing ni. Amen? Nga ang pagpakigkuyog sa mga tao nga dautan, makakurap ni. Ambot pasabot, makatakod ni diha nimo. Kung bad sila, mahimo pod tang bad. Doon ay panultihan mga igsoon nga gingon nga birds of the same feather flocks together. So kung parehag balibo ang mga langgam, magkuyog hantod maparihag yun sila. So igsoon, social distancing, no? Keep away from people who are doing evil things. 2 Timothy chapter 2 verse 22, ulos niya to mga igsoon, to, no? 2 Timothy 2:22. Ingon siya diha, run. Hindi mo tupad, run. Sa to pa, ayaw pagduol diha, palayo. Run from anything that stimulates youthful lusts. Palayo sa mga makadaot nimo. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the name on the Lord with pure hearts. Dunay distance, palayo yug ka ikan sa mga maka-contaminate sa imuhang sulod, maka-stimulate sa imuhang gitawag og lusts, no? O na mga igsoon nga doon nagyoy significance ang atong gibuhat karon. Unsa to? Social distancing. What it signifies? It signifies that we must have to keep away from evil doing. Number 2, hand washing. Hand washing. It signifies repentance from all sins. Repentance, no? Paghinulsol sa atong mga sala. Mato pa sa James 4:8, come near to God
and He will come near to you. Wash your hands. Ini mo tapad, wash your hands. Wash your hands. Kinsa isultihan na ni? You sinners. Purify your hearts, you double-minded. Wash your hands, meaning repent. Dool sa Ginoo and repent from all sins. I-purify ang imong kasing-kasing, no? Mga maduha-duhaon. So nindot kay mga igsoon, no? Ang ginabuhat na to karon, hand washing, it signifies the spiritual protocol, that is repentance, no? Ang paghinulsol. Atong gitanaw karon mga igsoon na ang fear nga atong ginahatag ngadto sa Dios. Ang gitawag godly fear. Kung nagnaatay worldly fear, mao po na itong gibuhat. Nag-social distance ta, naghanwas ta, no? Because of the worldly fear. Pero dungod kay doon na po tayo godly fear, igsoon, naghanwas po ta, handwashing. Repentance from all sins. Matod pa diri sa Acts 3:9 mga igsoon, now repent of your sins and turn to God, so that your sins may be wiped away. So ang pagrepent mga igsoon, sama ra na nga nang hugas ka sa imong kamot, because ang atong kamot mga igsoon mao man ni siya dapat sa tong lawas nga dali ra pong makahimo og sala. Mao na mga igsoon nga wash your hands all the time, no? To parts imong spiritual hygiene is hand washing, meaning repent of all your sins. From time to time mga igsoon, ask for forgiveness to God. Tungod kay wala ka kay bagong sa imong nahikapan, no? Unsay wala ka kay balo diin na nasaghid imong kamot mga igsoon. Unsay nabuhat nimo nga wala ka kay balo nga atubangan sa Ginoo, dili na tumaayo mga igsoon. So hand washing, it signifies repentance from all sins. Ikatulong butang igsoon, mouth masking, ang pagsalipod sa baba. It signifies that we must be careful of every word or of the words you are speaking, no? Be careful of the word you are speaking. Makita na nimo diya sa screen mga igsoon. Basta ibutang na. So, kinahanglan doon na tayo pagmatngon nga dili ta maka-throw from deep. Inyo si Jesus ang makahugaw ra ba kanang gikan sa sulod imong ipagawas, no? Matthew 15:18, the things that come out of a person's mouth come from the heart, and this defile them. So on, be careful of every word that you are going to speak, because ang mga pulunga posibleng makadaot na sa uban, makahawa na sa uban, makatakod na sa uban. Grabe ra ba ka powerful ang ato mga pulong. So always cover your mouth, no? Put mask on your mouth, because ingon ang Bible nga pagbantay sa mga pulong nga imuhang ginapagawas imong baba. Proverbs 18:21, the tongues has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Dunay gahom ni. Una mga isang spiritual protocol is be careful of your mouth. Be careful gyud. Ayaw patakag buka diha sa ato bagay mga panahon karon mga igsoon. Daghang mga patakalag sulti, no? Ang uban kay di man sila kasulti kay sila rang usa, pero na silang kasing-kasing. Instead of speaking it out, ila na lang ipost sa Facebook. Pero the same gyapon, gikan gyapon na sa kasing-kasing mga igsoon. So kinahanglan magmask, mouth masking, to cover your mouth. Ang pingi gyud ang mga pulong ngay mo ginasulti, because Matthew 12:36 ingon siya, but I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. So on every word ngay mo ginasulti,
ginahashasa na sa Ginoo, ginatanaw na, and every idle word and every word nga imong ginasulti nga dili maayo, you are responsible for it in times of judgment. Muna mga igsoon, bantayi ang imong mga pulong. Kay kung unsay naas imong kasing-kasing, mugawas na sa imong baba. Mga pulong nga magtunglo, mga pulong nga manaot, mga pulong nga naghatag og kagubot para sa uban, no? Mas maayo nga ang mga pulong ay imong ipagawas mao ang pulong nga gikan sa Dios, no? So be careful of the word nga imuhang sulti matag adlaw. Number 4, clothes washing. Ang pagpanglaba. This signifies righteous living. No, ang pagpuyo nga matarong gyud. Ang atong robe mga igsuon, ini atong gisulob mga biste, nagsimbolo ni kung unsa ta, kinsa ta. So kung hugaw ang imuhang ginasulob, hugaw ka, nga hugaw ang imuhang kinabuhi, no? No, sa Bible mga igsuon, ingon siya diha sa Revelation chapter 22 verse 14. Blessed are those who wash their robes. Ulahan katong lang laba sa ilang mga biste. Hallelujah. Ulahan. Nga naman. That they may have the right to eat the fruit of life and may go through the gates into the city. Nagisgot ang Ginoo ni Og ang iyang paghari na, ang isayang gingharian dito sa langit. No, ingon siya, bulahan. Bulahan ang tao nga naglaba sa iyahang biste. Apil di ay mga igsuon sa ato ang spiritual protocol, ang atong pagpanghinlo sa ato ang mga biste. Kay ka na maglakaw-lakaw ta mga igsuon, ato tag mga crowded ng mga lugar, wata kay balo, makasaghid ta, doon ay mga mo pisik nato, doon ay hangin nga mukuan nato, niya na mo tapot sa ato mga biste, iwata kay balo nga ato na nang gidaladala, ni abot sa itong balay, o niya nabutang dito, wala ni mo labhi, ang to, ning develop to, ning takod to, namili to sa lain tong maong kagaw. Mo na mga igsoon, kinahanglan, ato yung labhan. No? Sa espirituhanong bahin mga igsoon, kinahanglan pod makanunayon ang atong paglaba sa atong mga biste. And this speaks about righteous living. Magpuyo ta nga matarong atubangan sa Ginoo. Matthew 6:33, seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Iyang ihatag ang imong panginahanglan mga igsoon. Ikalima, stay at home. So, it signifies remaining in the presence of God. Remaining in His presence. Igsoon sa alang sa mga katawan nga nasa Dios, our home is the presence of God. Nahinumdum ba mo nga gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat sa Dios ang tanang mga tanaman, dagat, kayutaan, langit, mga kabituunan, ibuhat niya tanan, then gibuhat po niyang tao. Nahinumdum ba mo nga nagbuhat siya garden, gilahi niya ang tao. Garden is representing the presence of God. Na diin didto niya i-meet ang tao, didto niya kanunay i-fellowship ang tao within the garden. So ang garden nagrepresent na siya sa presensya sa Dios. It was our home. So sa atong panahon karon mga igsoon, ang presensya sa Dios mao ang atong balay. No? So pag yung stay at home, do not go outside from the presence of God so that your life will not be in danger. Mao ni dako kayong issue karon sa atong panahon igsoon tungod kay daghang yung ganahang mugawas. Matud pa doon ako'y nabasahan mga igsoon nga ang mga tao di gyud kuno kasabot mugawas gyud sa balay. Naano oy relief nga sige huwat nga mugawas wa gid manggawas. Kana mga joke ro na mga igsoon na sa Facebook. Pero ang pinaka-safety matud pa sa atong gobyerno mao ang pagstay sa atong panimalay.
ang spiritual implication ani mga igsoon, spiritual significance is ang pinaka-safety pod sa ato ang kinabuhi mao ang pagpabilin diha sa presensya sa Dios. Even though ang Garden of Eden gi-remove na sa iyang lugar, literally tungod kay iya namang ipapahawa si Adan o si Eve atong tungura, and then lisod na ang pagbalik dito kay doon na siya gitawag og nag-guard na dito nga wala na makasulod pa, stricto na ang Dios na dinhi pasudlan. But even though wala na ang literal garden which represents the presence of God, but gi-restore ni Jesus ang tanan. Ningon siya, you can come to me. You can come to me. That is why makaduol ta siyang presensya. When Jesus Christ died on the cross, He restored everything. Iya gibalik ang tanan. Pwede na ta makapuyo, makastay, makaremain sa atong home. Itawag na siya home sweet home, which is the presence of God. Nahibalo or nakatry siguro mo. Nga panahon doon na kay kahadlok, doon na kay kabalaka, pag imong dalhon, imong kagalingon diha sa presensya sa Dios, maulian ka. Ang imuhang mourning ma-turn into dancing. Ang imuhang sorrows ma-turn into joy. Ang imuhang mga samad mamaayo kung naa ka sa presensya sa Dios. Layo ka sa kadaot kung naa ka sa balay. Igsoon, walay bisan kinsa nga makahilabot ka nimo kung naa ka sa presensya sa Dios. Ang presensya sa Dios mo demolish na sa tanan nimong kahadlok. Mo na mga igsoon, sakto kaayo ang giingon sa atong government. Stay at home. Stay at home. Ako po nang isulti niyo karon mga igsoon, from the government of heaven, remain at home. Remain in the presence of God. Nining crisis karon mga igsoon, the safest place that you are going to stay is the presence of God. Wala na'y mas lain pa na pinaka-safety nga lugar, pinaka-secure nga lugar igsoon sa presensya sa atong Dios ra gyud. Muna ikaw nga na-feel nimo nga murag wala na nimo masinati ang presensya sa Ginoo, paninguha ang mga igsoon. Kay base unyag ni gawas na ka, naglatagaw na ka, nagsuroy-suroy ka. Basig ang imong kinabuhi in danger na because you are away from the presence of God. Go back to the presence of God. Stay in the presence of your Father. Remain in Him. Matod pa sa Psalms 27 igsoon, ingon ang salmista, one thing I ask from the Lord, that even though kining maong salmista mga igsoon, doon na siya kabtangan, doon na siya fame, doon na siya power as a king, but ingon siya, this is only what I seek, that I may dwell in the house of the Lord. This speaks about presence. All the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Usa ka butang lang igsoon, o usa ka dapit lang nga atong kanunay tinguhaon. Stay at home. Always stay at home. All the days of your life. Kini atong pagstay sa kabalay na to mga igsoon, siguro pagkahuman aning maong problema, manggawas na ta, no? Ato na po ta, mobalik ta sa atong normal nga kinabuhi. But please, after this crisis, ayaw paggawas sa presensya sa Dios. Daghang mga tao karon mga igsoon nga namalik sa presensya sa Dios because of this crisis, this time. Tungod sa mga kahadlok na malik sa presensya sa Dios. Igsoon, naghangyo ko ninyo. Ayaw ni buhata tungod lang sa imuhang kabalaka sa mga pangitabo karon. Starting today, remain in the presence of your Father, so that when the evil days come, you are always protected. You are always protected when you are at home in the presence of your Father in heaven. Remain
in the presence of God. John 15:7. But if you live in life union with me, yung siya sa the Passion Translation ng mga igsoon. But if you live in life union with me, and if my words live powerfully within you, then you can ask whatever you desire and it will be done. Ingon si Jesus, kung nagpuyo lang ka, nakikiusa ka nako. Ambot pasabot ana, kung magpabili lang ka sa akong presensya, magpabili lang ka, mo stay at home lang ka sa akong presensya, whatever you need will be provided. Whatever you ask, it will be done for you. Ang pasalig sa Diyos mga igsoon, when you remain in the presence of the Father, is you will be protected, you will be provided of all your needs. Tanawa lagod ang gobyerno karon sa atoa. Sa atong panggobyerno, ingon sila, stay at home. Og among i-house to house ang mga tabang para sa inyong konsumo. Nindot kaayo mga igsoon. Nindot yung kaayo. Nga narakas balay at danrakas sa ilaha inyong panginahanglan. Dili pa gani gitawag lockdown ato quarantine lang ni, pero gina-providean ta just to avoid us going out from our house. So nagmihimos lang pamaagi. Doon ay mga volunteers, gi-risk nila lang kinabuhi. Gitawag sila mga frontliners nga mosuroy sa mga kabalayan para pag hatod sa ilang panginahanglan. Igsoon, kung naalang pirmi ang kanang mga paghatod o kanang mga pagsuroy gikan sa gobyerno para hatdan ta, malipay dayon ta. Paspas kay tang makapost sa Facebook, ipakita din na itong bugas, ipakita na ito sa itong mga dawat, lipay kay ta. For just, yun ana lang kadaka, pirti na itong lipaya. While nagstay ta sa home, ihatdan ta. Igsoon, i-compare ko no, kung nakas presensya sa Dios. Kung ingon ana ang atong gobyerno, how much more kung nakas sa presensya sa Dios? Igsoon, dili ka mo abot ang mga unexpected blessings nga wa nimo paabot ta ba? Paabot ra diha nimo when you stay at home, when you remain in the presence of your Father in heaven. Una mga igsoon, in this time of crisis, stay home in the presence of your Father. The Lord is reminding us today, fear not, just do your part. Buhata lang ang imong part. Social distancing, keeping away from evil doing or evil people. Ayun na pakigbarkada sa mga tao nga nagkanon nilang nagplano ug binuang. Ay na pakigkuyog sa mga tao nga walay panghunahuna para sa Ginoo. Ayaw tupad imong kaugalingon sa ilang mga binuhatan. Ikaduha, hand washing. Always ask for forgiveness of all our sins. Mouth masking, be careful of your words. Labi na nining panahon na karon mga igsoon, be careful. Be careful because makita gyud ka kung kinsa ka ining panahon na when you speak. No? Ining panahon sa kalisod mga igsoon, bantaye ang imong baba. Ug mahimo tabo ni na permi. Then pagpuyo nga matarong, clothes washing. Then stay at home. Remain in the presence of God. So, the more you comply the spiritual protocol, the more you will have authority to destroy the worldly fear. Ang pag-comply nimo sa spiritual protocol, mo na maghatag nimo authority, mo na maghatag nimo power, maghatag nimo assurance nga kaya nimong i-overcome,
kaya nimong buntugon ug unsa may hulga sa kaaway dinhi sa kalibutan. Igsoon, gibuntog na ni Jesus ang kalibutan. Mao na nga kung imong himuon ang imong spiritual nga kaakuhan, spiritual nga protocol, igsoon, you will have the power, the authority to trample, to destroy the snakes and scorpions, the things na naghulga nimo, nag-threaten na to, mga igsoon. Kaya tanang i-overcome. Just do your part. Just do your part. Let us do our part. Do not fear. Ingon siya sa Luke 10 verse 19, I have given you authority. Receive this authority when you remain in the presence of God, when you wash your hands, when you keep away from evil, when you live a righteous living, when you wash your clothes, then receive this authority from heaven, from the government of heaven. Authority to trample, pagyatak, to trample on snakes and scorpions. Kaning snakes akong nagisulti dinhi, snake gihapon to ang dito sa Genesis. So kaya na nimong apakan, kaya na nimong tumban, kaya na nimong i-overcome. Ingon siya, oh, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing will harm you. Pwede ta i-claim sa atong kaugalingon, ino na to, Lord, I receive the authority of heaven. Because I am doing my part, I receive now the authority of heaven to trample the coronavirus and to overcome all the powers of the enemy, and nothing will harm me and my family. So i-claim ni mga igsoon, if you are doing this spiritual protocol, then you can claim the authority of heaven. Kaya diha bitaw sa dinhi sa tong pang gobyerno, kung naghimo lang ka sa tanan, then hatagan ka gyud nila og protection. Ug mahimo sila may makig-away para nimo. Nga naman, you are a law-abiding citizen. Mao na pod mga igsoon, just langit. If you are doing your part, do not be afraid. Just do your part and claim the authority of heaven and begin to trample the snakes and the scorpions and begin to overcome the power of the enemy, and claim it. Nothing will harm you. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Atong pakbagan ng Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Katapos ang verse na akong ihatag ninyo mga igsoon, ako nagikuha sa common verses siya, pero akong gikuha sa the Passion Translation. Ingo siya diri, oh. So above all, constantly chase after the realm of God's kingdom and the righteousness that proceeds from Him. Then all these less important things will be given to you abundantly. 34, refuse to worry about tomorrow, but deal with each challenge that comes your way, one day at a time. Tomorrow will take care of itself. Praise the Lord. Atong tanan balik ko ning pang bersikulo igsoon, siya constantly labaw sa tanan. Chase, paninguhaa, sunda, no? Ang mga protocol sa realm of God's kingdom. Sunda lang to mga igsoon ang protocol sa God's kingdom. And then ingon siya, ang mga butang na dili kayo importante, less important things. Actually mga igsoon, ang atong gikinahanglan lesser man kaysa mga butang sa langit nun, na mga butang niya ang atong madawat. Kani atong pagkaon dinhi,
itawag ni siya less raman ni siya tungod kay dunay more important things nga naa sa langit. Ingon siya, kining mga butang nga dili ka importante ihatag nimo abundantly. So refuse to worry. Refuse to worry about tomorrow. Deal with each challenge that comes on your way. Let us deal this challenge na miabot sa tong dalan, miabot sa tong kinabuhi karon without fear. Amen? Without fear. Just do your part. That's what God wants us to do. Because every day doon na siya kaugalingon nga gina-tanaw po. Ang Dios nato mga igsoon nagalantaw ka nato o naga-provide siya sa itong mga panginahanglan, naga-care siya nato all the time. Fear not. Just do your part. Starting today, you have the authority that comes from the government of heaven to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. And God promised you, God promised us, nothing will harm us. Nothing will harm to your family because we are all protected by the government of heaven. So just do the spiritual protocol of heaven. Praise the Lord.